Parang isang political thriller kung tawagin ng ilang mababatas ang sinapit ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Hindi rin daw dapat maghugas kamay ang administrasyon dito. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Nais nang paimbestigahan ng ilang kongresista ang totoong nangyari kay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang press conference ngayong araw, nagsama-sama ang co-authors ng House Resolution na naguutos sa Infrastructure Committee na suriin ang pagkamatay ni Cabral. Kabilang dito sina Akbayan Representatives Chel Jokno, Percy Sendanya at Dada Ismula, ML Portillo's Representative Laila De Lima, Dinagat Islands Representative Kaka Bagao, Albay 1st District Representative Crisel Lagman, Kamanggagawa Portillo's Representative Eli San Fernando, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, at Caloocan 2nd District Representative Egay Erice. If this is not investigated thoroughly and independently, we send a dangerous message that in this country, those who know too much are disposable, and those who steal public funds are untouchable. Kagulat-gulat din daw ang biglaang pagkamatay ni Cabral ani Erice na tila tayo ay nasa isang palabas. The death of a key figure in what many now recognize as one of the largest heists of the Philippine Treasury is shocking. It feels unreal, parang teleserye o Korean political thriller. Except this is real life, and the victims are the Filipino people. We are deeply concerned that this case, if mishandled, could lead to the silencing of other potential witnesses or whistleblowers. Kaya kasabay daw ng kanilang pagtutulak ng investigasyon ay ang pagsusuri kung maayos ba ang mga prosesong sinusunod ng DPWH at kung hindi ito naging tahanan ng pang-aabuso, korupsyon at maling paggamit ng kaba ng bayan. This inquiry is also a call to action to immediately secure testimonies, place witnesses under protection, and prevent any further loss of life or truth. Marami pong butas at hindi nagtutugma ang mga salaysay sa pagkamatay ni Zusek Cabral. Mula sa oras ng pangyayari, sa mga detalye ng insidente hanggang sa testimonya ng kanyang driver. Paglilinaw naman ni De Lima, hindi ito pagsusuri sa criminal liability ni Cabral, pero mahalaga pa ring malaman kung bakit siya namatay dahil isa siya sa central figure sa flood control scandal. Maraming teorya ang lumalabas kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. What exactly is the cause of her death? At hindi ho kasi maganda yung meron kaagad parang pronouncement ang DILG na there's no indication daw of foul play. Napakaaga po yung ganyang conclusion. Dagdag ni De Lima, maaari rin daw imbestigahan ang naging kakulangan umano ng investigative at oversight bodies sa pag-secure ng mga dokumento at assets ni Cabral. Because property and assets of the former Yusek Cabral can be forfeited in favor of the state. Sabi ko nga dapat nauna nang trinabaho yan ng mga appropriate agencies of government, but mukhang hindi yan ginawa. Giit naman ni San Fernando, malaking tulong sana sa pag-secure ng mga maaaring ebidensya at lahat ng maaaring may kinalaman sa insidente kung na-certify agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC bill. Kaya aniya, hindi maaaring magmalinis ang Marcos Jr. administration sa nangyari kay Cabral. At dahil nga sa sinapit ni Cabral, mas tumindi pa ang laban ng mga kongresistang nagsusulong na maisabatas na ang ICAIC bill. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.